Good morning Pilipinas, 5:16 ayon sa Philippine Standard Time at kasama niyo po ang Panahon TV ngayong unang Biyernes para sa buwan ng Oktubre. Mga kabayan, nalaman nga po natin kay Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada na walang magiging direktang epekto si Bagyong Kidan sa loob ng ating bansa. Kung kaya't sa puntong ito, mahalagang malaman ang aasang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Silipin po natin yan sa tulong ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan nga po sa Baguio, partly cloudy skies ang ating mararanasan. Simula po yan bukas, magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Lunes. Dito sa atin sa Metro Manila, magandang panahon din po ang ating mararanasan. Simula po yan bukas, magpapatuloy po yan hanggang sa Lunes. Pwede po samantalahin ang magandang panahon. Ano bang mga balak mo ngayong weekend? Maglinis ng bahay, maglaban ng damit, pwede mo yan gawin ngayong weekend dahil nga magiging maganda ang ating panahon. Samantala sa Metro Cebu, magiging maulan naman ang ating panahon. Simula po yan bukas, magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Lunes. Naku, wag na lamang po muna tayo siguro lumabas ng bahay, nang sa gayon hindi tayo magkaroon ng sipon gawa ng mga pag-ulan. Sa Metro Davao, magandang panahon din po ang bubungad sa atin simula bukas. Magpapatuloy po yan hanggang sa Lunes. At bilang panguli sa Zamboanga, maulan nga po ang mararanasan nating weather. Simula po yan bukas, magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Lunes. Make sure na i-monitor po natin ang lagay ng ating panahon dahil nga po magiging maulan ang ating weather dyan. At yan nga po ang 3-day weather forecast natin sa atin ng Pag-asa. Ngayon naman alamin natin ang ating weather conditions sa selected tourist areas ng bansa. Unahin po natin, Vigan, mataas ang temperatura, ganun din sa Anilao at Taal. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius at pinakamababa po sa Banawe Rice Terraces, meron tayong 14 to 23 degrees Celsius. Ang Naga at Boracay, magkaparehas pong may 25 to 32 degrees Celsius, parehas pong mataas ang temperatura, habang pinakamababa naman sa El Nido, Palawan, meron tayong 24 to 31 degrees Celsius. At ngayon naman alamin natin anong oras nga ba tayo dapat umiinom ng tsaa nang sa gayon ay malasap natin ang health benefits nito. Panoorin po ang tamang oras. Isa sa mga inumin na nakakatulong para sa isang malusog na pangangatawan ay ang tsaa o tea. May iba't ibang klase ng tea at ilan sa mga ito ay may katumbas na tamang oras sa pag-inom nito. Katulad na laman ng green tea o black tea, ang tamang oras sa pag-inom ay 1 o 2 oras pagkatapos kumain. Siguraduhin nakakain bago uminom ng tsaa para hindi sumakit ang tiyan. Hindi naman inirerekomenda ang pag-inom ng green tea o black tea sa gabi dahil sa mataas na caffeine content nito. Kaya naman mainam na uminom ng tsaa bago mag-alas 5 ng hapon bago magsimula ang hapunan. Kahit maganda sa kalusugan ang pag-inom nito, ang sobrang pag-inom ng green tea o black tea ay nakakasama sa katawan. Kaya naman nararapat na uminom lamang ng 2 beses sa isang araw. Ngunit kung ang iniinom nyo naman ay herbal tea, maaari itong inumin kahit anong oras sa isang araw dahil ito'y caffeine at sugar-free na inumin. Maraming benepisyo ang pag-inom ng tea o tsaa. Taglay nito ang antioxidants na nagbibigay proteksyon sa katawan laban sa mga epekto ng polusyon. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang sakit sa puso at stroke dahil nililinis din nito ang arteries. Linalabanan din ito ang blood clots na nagmumula sa makolesterol na mga pagkain. Bukod sa nagpapalakas din ito ng immune system, mainam din ito sa digestion.